Planning to visit the Dinagat Island? Ano nga ba yung dapat mong gawin at dapat mong puntahan kapag nandito ka? Kaya tara, samahan niyo ako dito sa Mystical Island of Dinagat. Marami kang pwedeng gawin dito sa Dinagat Island, katulad ng island hopping, land tour, food trip, at marami pang iba. Pero dito sa video natin, we're going to try yung kanilang island hopping sa Dinagat. Sila ay nag-o-offer ng dalawang uri ng island hop. Meron sila ditong Libho Tour at saka yung Basilisa. Pinili natin yung Libho Tour since nandun yung Blue Lagoon at saka yung Jelmar Islet Resort. DIY lang kami lagi travel, pero this time nag-avail kami travel and tour operators para siguradong pagdating namin doon, meron kaming sasakyang bangka at meron kaming accommodation. Kasi mahirap makipag-usap kapag bangka ng usapan, hindi katulad ng mga land tours. Pagdating namin sa Dinagat Island ay chinat na agad namin itong J-Mons Travel and Tours, and after nun ay natid na nila kami doon sa kanilang partner na inn. Pero kung may budget naman kayo at willing kayong gumastos para doon sa accommodation nyo, ay pwede din naman kayo mag-request ng VIP accommodation doon sa package nila. Dito nga pala nila kami dinala sa PEMS Pension House. Pagpasok mo dito ay open sa'yo yung pwedeng yung pagtambayan. And then yung kwarto nga pala na binigay nila sa amin is 2 since 4 kami. Kada room ay meron siyang 2 higaan. Tapos meron siyang sariling CR, meron siyang TV, and then air condition na rin siya. Meron na rin siyang wifi. Kinabukasan, sinundon na kami ng kanilang van and nag-start yung aming island hopping. Private nga pala itong island hopping namin. 4 packs lang kami para sa bangkang ito. So pwede kaming mag-decide kung gusto pa naming mas magtagal or gusto naming mas bumilis yung aming itinerary. First stop natin yung Hagak-Hak Rock Formation. Ang galing lang ni Lord, nung nakita ko to, mapapa-amazing ka talaga sa rock formation. Wala siyang sand dito, purely rock formations lang siya. Tapos hindi kayo pwede mag-swimming dito, picture-picture lang, aura-aura, and appreciate lang talaga yung nature. Next naman natin is yung Pangabangan Beach Resort. Dito nga pala kami nag-lunch. Ang ganda ng kanilang pinaka-island, ang linaw ng tubig, ang ganda ng sand, tapos may mga rock formations, and then ang dami ding mga coconut sa paligid. Island the island talaga yung pet. Tapos dito na rin kami kumain ng lunch sa Pinrepair at kasama na rin sa package ng J-Malls. Katabi nga pala nito yung AO Beach Resort o yung titawag nating Blue Lagoon. After namin mag-lunch at maligo dito, dumiretso na nga kami dun sa pinaka-favorite namin, yung Blue Lagoon o yung tinatawag nilang AO Beach Resort. Ang ganda nga dito, ang powdery talaga ng sand, tapos ang linis ng tubig. Tapos pwede ka pang umakyat dito sa kanilang view deck. May bayad lang siyang 50 pesos per person kasi hindi na siya kasama dun sa tour. Pero kung ayaw mo namang umakyat dun sa kanilang taas, okay lang din. Pero in our case, syempre nandito na tayo, gora na tayo. So 50 pesos siya, tapos maglalakad ka lang na 5 to 7 minutes walk. Medyo matarik nga lang pala yung pag-akyat nila dito, so careful lang kayo. Tsaka medyo matutulis yung mga bato. Bali, 2 yung pwedeng pagpicturean dito. Yung unang view deck nila ay tanaw na tanaw mo talaga dito yung pagka-Blue Lagoon nitong AO Beach Resort. Ang ganda, ang lino ng tubig, tapos makikita mo yung iba yung color sa gitna ng dagat. Doon naman sa pinakataas ay makikita mo naman dito yung mga iba't ibang islet na nakapaligid dito sa Blue Lagoon. Ang ganda ng bodies of water. Talagang ma-appreciate mo talaga dito, iba yung kulay. Tapos ang ganda pa ng mga rock formations. Last stop nga ng ating Libho Tour ay itong Jelmar Islet Resort. Ang ganda din dito kasi para kang nasa Maldives ang atake, tapos kung plantitas ka, ang daming mga magagandang halaman dito na pinagmamalaki ng Jelmar. Open sea siya, tapos kitang-kita mo talaga yung linaw ng tubig. May mga pahagdanan pa sila dito na pwede kang mag-aura-aura at directly magdadala sa'yo dito sa napakalinaw na tubig nila dito. Pwede ka rin dito mag-overnight kasi meron din sila mga accommodation dito and may cottages din sila. Meron din sila ditong jumping platform kung medyo adventurous ka at gusto mo magtatalon dito. Tapos sa gitna naman ng dagat and meron din silang balsa. And that's the end of our Libho Tour. Ito nga palang tour na nakuha namin sa J-Malls ay nagkakalaga ng 4,000 pesos each since naka-private kami. Pero kung di naman kayo naka-private and tours, ay makukuha nyo lang to for just 1,599 per person. 12 packs yun. Pero available lang to kapag weekends and kapag holidays. Tapos, joiners din siya. Kung magjo-joiners kayo, madami kayo at willing naman kayo mag-weekends, marami kayong choices na mga accredited travel and tours dito sa Dinagat. Pare-pareho lang sila ng presyo. Pero kung konti lang kayo like us, pinakamura talaga itong nakita ko sa J-Mall. Sa lahat ng chinat ko na accredited operators nila. Hindi po ito sponsored we paid for our tour. And also, ang babait din ng staff ng J-Malls. Tapos, meron ka pang taga-picture, talagang iingatan ka nila at very informative pa yung mga tour guide nila. Hindi yung basta punta-punta lang. So, for more travel tips and food review, follow mo na ako. Yan lang mga kalakwatsa. Bye!